Kumusta mga kasaliksik? Ang Korean Peninsula ay matagal nang nakararanas ng tensyon na pinasimula ng mga alitan sa pagitan ng North at South Korea mula pa noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bansang Korea ay nahati noong 1945 matapos ang pagkatalo ng Japan na nooy sumakop sa bansa. Ang hilagang bahagi na sakop ng Soviet Union at binuo bilang isang komunista at otoritarya na estado, habang ang timog ay nasa ilalim ng pamamahala ng United States at itinatag bilang isang demokratikong republika. Ang hindi pagkakasundo sa ideolohiya ay nagpalala sa relasyon ng dalawang Korea. Ang dalawang panig ay hindi nagkasundo kung sino ang nararapat na pamunuan ang buong peninsula, kaya't nagkaroon ng digmaan noong 1950. Ang Korean War ay tumagal ng 3 taon at nagresulta sa malaking kasiraan at pagkamatay ng libo-libong sundalo at sibilyan mula sa magkabilang panig. Bagaman nagkaroon ng armistice noong 1953, walang formal na kasunduang pangkapayapaan ang naabot at hanggang ngayon ay itinuturing na teknikal na magkagera pa rin ng North at South Korea. Sa paglipas ng mga dekada, mas lalo pang tumindi ang tensyon nang nagsimulang mag-develop ng nuclear weapons ang North Korea sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-il at kalaunan ay kanyang anak na si Kim Jong-un. Ang pagtataguyod ng nuclear program ay itinuturing ng North Korea bilang isang paraan ng proteksyon at kapangyarihan laban sa posibleng pag-atake ng South Korea at ng kaalyado nitong Estados Unidos. Gayunpaman, ito ay nagdudulot ng matinding pangamba sa rehiyon dahil sa banta ng paggamit ng armas na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ang nuclear at missile tests ng North Korea ay paulit-ulit na nagiging sanhi ng tensyon sa rehiyon. Tuwing may bagong testing o missile launch, agad na nagiging matindi ang reaksyon ng South Korea, Estados Unidos at iba pang pandaigdigang lider. Bilang tugon, naglalaan ng South Korea ng mas malaking budget sa kanilang sandatahang lakas at nagkakaroon ng mas mahigpit na ugnayan sa Estados Unidos upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ang United Nations at iba pang pandaigdigang organisasyon ay nagsasagawa ng economic sanctions sa North Korea upang pigilan ang pagpapalawig ng nuclear program nito. Gayunpaman, sa kabila ng mga sanksyon na ito, nananatiling matatag ang gobyernong Pyongyang sa kanilang intensyon na magpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas. Samantala, ang mga bansa sa Asia tulad ng Japan at China ay may sariling pananaw at diskarte sa pakikitungo sa sitwasyon. Habang ang Japan ay mahigpit na nakikilahok sa mga anti-North Korea initiatives, ang China na itinuturing na pangunahing alyado ng North Korea ay kadalasang nakakapagbigay ng diplomatic support sa kanilang kapwa komunistang bansa. Ang relasyon ng dalawang bansa ay tila nagiging cycle lamang ng detente at muling pagtaas ng tensyon. Sa ilang pagkakataon, nagkaroon ng mga diplomatic talks at kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga pinuno ng North at South Korea. Subalit, hindi ito nagtagal. Ang mga kasunduan ay madalas na nauudlot sa tuwing kumikilos ang North Korea at pinapalakas ang kanilang mga militar na nagpapakita ng pagbabanta sa seguridad ng South Korea. Dahil sa ganitong uri ng relasyon, patuloy na naghahanda ang South Korea para sa posibleng pag-atake mula sa North Korea. Bahagi ng kanilang paghahanda ang pagkakaroon ng military exercises kasama ang Estados Unidos at pag-modernize ng kanilang defense systems. Sa kasalukuyan, nagbigay ng babala ang South Korea sa North Korea dahil sa patuloy na militarisasyong aktibidad nito. Sa layuning maprotektahan ang kanilang bansa, hinahanap ng South Korea ang mga sundalo at pinapalakas ang kanilang hanay upang maging handa sa anumang posibleng hakbang ng North Korea. Patuloy ang South Korea sa pagpapakita ng determinasyon at kahandaan sa pagdepensa ng kanilang bayan sa kabila ng hindi natitinag na pangako ng Pyongyang na magpatuloy sa kanilang nuclear ambitions. Ang alitang ito ay hindi lamang nagdudulot ng pangamba sa Korean Peninsula, kundi sa buong mundo, lalo na sa mga bansa sa Asia at sa mga kaalyado ng South Korea. Habang nagpapatuloy ang tensyon, nananatiling umaasa ang marami na ang diplomatikong paraan ay mananaig sa kabila ng umiigting na banta ng digmaan sa Korean Peninsula.
Ang mga layunin ng South Korea sa paghahanap ng mga sundalo at pagpapalakas ng kanilang sandataang lakas ay nakatuon sa pagpapanatili ng seguridad at proteksyon ng bansa laban sa potensyal na banta mula sa North Korea. Ang pahayag ng babala mula sa South Korea ay hindi lamang simpleng pagtugon sa kasalukuyang tensyon, kundi isa ring hakbang upang magpakita ng determinasyon sa pagtatanggol ng kanilang soberanya at kapayapaan sa Korean Peninsula. Isa sa mga pangunahing layunin ng South Korea ay tiyakin ang kahandaan ng kanilang hukbong sandataan sa anumang uri ng agresyon mula sa North Korea. Sa harap ng patuloy na pagpapalakas ng nuclear at ballistic missile capabilities ng Pyongyang, kinikailangan ng South Korea na magkaroon ng sapat na lakas at kakayahan upang maprotektahan ang kanilang teritoryo at populasyon. Ang pangangalat ng mga sundalo at pagpapalakas ng mga puwersang militar ay mahalaga upang masiguro na may sapat silang mga tauhan at kagamitan upang harapin ang posibleng mga panganib. Isa ring layunin ng South Korea sa kanilang military build-up ang pagpapalakas ng kanilang deterrence strategy sa pagpapakita ng malakas na puwersa. Layunin ng bansa na pigilan ng North Korea na magsagawa ng anumang agresibong aksyon sa takot na magkaroon ng agarang sagot at sapat na kapangyarihan ng South Korea upang depensa ng kanilang sarili. Kasama sa estratehiyang ito ang mas pinaigting na ugnayan at military alliance sa Estados Unidos na nagbibigay ng karagdagang kasiguraduhan sa seguridad ng rehiyon. Noong Oktubre 2024, naganap ang isang kontrobersyal at nakababahalang hakbang mula sa pamahalaan ng North Korea. Ayon sa mga ulat mula sa intelligence sources ng South Korea at iba pang kanlurang bansa, nagdesisyon ng North Korea na magpadala ng humigit kumulang 10,000 hanggang 12,000 sundalo sa Russia upang suportahan ang mga operasyon nito sa Ukraine. Sa mga naunang ulat, iniulat ng 3,000 sa mga sundalong ito ay dumating na sa rehiyon ng Kursk sa Russia na nagpapakita ng seryosong intensyon ng North Korea na makialam sa laban ng Russia at Ukraine. Ang hakbang na ito ay naging sanhi ng matinding pagkabahala sa buong rehiyon, lalo na sa South Korea, na mariing tumutol sa pagkakaroon ng anumang alyansa ng North Korea sa alinmang bansa na kasalukuyang nakikipaglaban. Nang pumutok ang balita, ipinahayag ng South Korea noong Oktubre 2024 na magpapatupad sila ng pace measures upang masiguro ang kanilang depensa at ipakita ang kanilang pagtutol sa mga aksyon ng North Korea. Isang pangunahing hakbang dito ay ang pagpapadala ng opisyal na kahilingan na i-withdraw ng North Korea ang kanilang mga tropa mula sa Russia dahil nakikita nilang ito ay nagdudulot ng banta sa regional na seguridad. Bukod dito, bilang bahagi ng tugon ng South Korea, nagpadala sila ng isang delegasyon na binubuo ng senior intelligence at military officials patungo sa Ukraine upang talakayin ang mga posibleng hakbang sa harap ng pagpasok ng mga tropang North Korean sa Russia. Nakipagpulong ang delegasyon sa mga opisyal ng Ukraine upang may paliwanag ang posisyon ng South Korea at maglatag ng mga estratehiya na maaaring ipatupad para sa pangmatagalang depensa ng rehiyon laban sa mga pagbabanta ng kolaborasyon ng North Korea at Russia. Hindi nagtatapos sa deployment ng mga sundalo ang kooperasyon ng North Korea at Russia. Sa mga nakaraang linggo, lumutang ang balita ng potensyal na pagpapalitan ng teknolohiya sa pagitan ng dalawang bansa na mas lalong nagbigay ng malaking pangamba sa South Korea at sa international community. Natatakot ang South Korea at iba pang mga bansa sa Asia Pacific na maaaring makakuha ang North Korea ng makabagong teknolohiya mula sa Russia, lalo na sa larangan ng nuclear weaponry at advanced missile technology. Ito ay maaaring magbigay ng mas malaking kapasidad sa North Korea upang palakasin ang kanilang nuclear at missile programs na maaaring magdulot ng mas matinding destabilization sa buong rehiyon. Bilang bahagi ng pagtutol ng South Korea sa anumang uri ng kolaborasyon ng North Korea at Russia, nagplano rin ang pamahalaan ng South Korea na magdaos ng high-level meetings kasama ang United Nations at mga pangunahing kaalyado nito tulad ng Estados Unidos, Japan at mga European allies. Layunin ng South Korea na palakasin ang koordinasyon ng depensa sa mga kaalyadong bansa at tiyakin ang kanilang kahandaan sakaling tumaas ang tensyon at magkaroon ng aktwal na banta ng giyera sa rehiyon.
Baliban sa mga hakbang militar, layunin din ng South Korea na makapagpataw ng karagdagang sanctions sa North Korea, kasama ang pagsusulong ng bagong economic sanctions sa ilalim ng United Nations Security Council upang mapigilan ng North Korea sa kanilang agresibong hakbang. Sa gitna ng mga diplomatikong hakbang na ito, patuloy pa ring nagpapaigting ang South Korea at Estados Unidos ng kanilang military readiness sa pamamagitan ng mga pagsasanay na malapit sa Demilitarized Zone o DMZ at malapit sa mga hangganan ng North Korea. Kamakailan lamang, nagsagawa ang dalawang bansa ng malakihang live fire exercises na nagpapakita ng kanilang kakayahan at kahandaang depensahan ang kanilang mga sariling laban sa anumang agresyon. Sa mga pagsasanay na ito, partikular na ipinakita ng South Korea ang kanilang pinaka-advanced na missiles, kabilang ang Yunmo-5 na kayang magdala ng napakalakas na warhead. Isang malinaw na pahiwatig sa North Korea na handa silang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo sa oras ng pangangailangan. Patuloy na binabantayan ng South Korea ang sitwasyon habang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaalyado upang matiyak ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Sa kabila ng mga hakbang na ito, mahalagang ituring ng mga bansa ang bawat galaw na may kaakibat na pagpaplano dahil ang posibleng pag-igting ng tensyon sa pagitan ng North at South Korea ay may kakayahang magdulot ng mas malalim na epekto sa buong rehiyon ng Asia-Pacific at sa internasyonal na komunidad. Bilang tugon sa patuloy na tumataas na tensyon sa Korean Peninsula at sa malalim na alyansa ng North Korea at Russia, pinalalakas naman ng South Korea at Estados Unidos ang kanilang pagsasanay militar sa rehiyon upang masiguro ang kahandaan at pagpapanatili ng seguridad sa harap ng banta. Noong Mayo 25, 2023, isinagawa ng dalawang bansa ang pinakamalaki at pinakakomprehensibong live fire military drills malapit sa Demilitarized Zone o DMZ. Isang hakbang na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at kahandaang protektahan ng kanilang mga teritoryo mula sa posibleng agresyon mula sa North Korea. Ang nasabing live fire drills ay nagpapakita ng advanced military capabilities ng South Korea at Estados Unidos, kabilang ang paggamit ng mga bagong teknolohiya at taktika sa larangan ng depensa. Ipinakita rito ang iba't ibang mga advanced weapon systems, kabilang ang pinakamodernong mga missile drones, fighter jets at tanks. Ang malaking pagsasanay nito ay bahagi ng tinatawag na Vigilant Shield na programa ng US-South Korea Combined Forces Command nang layunin ay palakasin ang kolektibong depensa at paghandaan ang anumang uri ng militar na provocation mula sa North Korea. Bukod sa malakihang live fire exercises, mas pinatindi rin ang joint naval exercises ng South Korea at Estados Unidos noong Setyembre 2024. Ang dalawang bansa ay nagsagawa ng anti-submarine warfare drill sa East Sea o Sea of Japan upang pigilan ang anumang banta mula sa mga submarines ng North Korea. Kasama sa pagsasanay na ito ang paggamit ng sonar technology at ang deployment ng advanced anti-submarine aircrafts upang tiyakin ang kaligtasan ng rehiyon laban sa underwater threats. Ang mga pagsasanay na ito ay partikular na mahalaga dahil sa mga ulat na may kakayahan ng North Korea na maglunsad ng ballistic missiles mula sa submarines, isang hakbang na maaaring magpabago sa dynamics ng seguridad sa rehiyon. Mula pa noong Enero 2023, nangako ang mga leader ng South Korea at Estados Unidos na ipagpapatuloy ang pagsasanay at palalakasin ang kanilang kooperasyon sa depensa. Sa isang high-level meeting sa pagitan ng dalawang bansa noong Abril 2023, ipinahayag ng parehong panig ang kanilang commitment na hindi magpapabaya sa kanilang pagprotekta sa Korean Peninsula, partikular na sa harap ng mga nagbabadyang banta ng nuclear at missile test ng North Korea. Ang kasunduan ng South Korea at Estados Unidos ay nagpapakita rin ng kanilang dedikasyon na tiyaking hindi na muling maganap ang mga insidente ng missile launches o anumang uri ng paglabag sa airspace ng South Korea.
Kasabay ng kanilang physical military exercises, mas pinagtibay din ng dalawang bansa ang intelligence sharing agreement upang masigurong napapanahon ang kanilang mga impormasyon tungkol sa galaw ng North Korean military. Kabilang sa intelligence sharing efforts ang paggamit ng mga satellite, spy drones at iba pang surveillance systems upang mabantayan ang mga military bases at nuclear facilities ng North Korea. Ang pagiging handa ng dalawang bansa ay hindi lamang ukol sa paghahanda para sa pisikal na depensa, kundi pati na rin sa kakayahan nilang agad na tumagon sa pamamagitan ng tamang impormasyon. Hindi nagtatapos ang kooperasyon ng South Korea at Estados Unidos sa mga military exercises lamang. Ang dalawang bansa ay kasalukuyang nagsasaalang-alang ng mga teknolohikal na pagpapabuti sa kanilang missile defense systems, kabilang ang pagpapalawak ng deployment ng Terminal High Altitude Area Defense o THAAD sa South Korea. Noong 2024, nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa posibleng pagpapalawak ng sistema ng THAAD upang masiguro ang saklaw ng depensa laban sa mga long-range missile na maaaring ilunsad mula sa North Korea. Ang deployment ng THAAD ay matinding tinutulan ng North Korea at China, subalit nakikita ito ng South Korea at Estados Unidos bilang pangunahing hakbang sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Ang serya ng mga pagsasanay militar at ang pagpapalakas ng depensa ng South Korea at Estados Unidos ay nagpapakita ng isang malinaw na mensahe sa North Korea at sa kanilang mga kaalyado. Ang kahandaang protektahan ang kanilang mga teritoryo at ipagtanggol ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon sa harap ng anumang uri ng banta. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Korean Peninsula, inaasahang mas lalo pang iigting ang kanilang mga pagsasanay at paghandaan ng anumang hindi inaasahang pangyayari.